Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pamilya ni Lady Selvi? Bakit sobrang nag-iingat si Wenzam para ito ay itago pa kay Arthur? At mukhang sa chapter na ito ay dito natin masasaksihan kung gaano kalakas ang isang S-Class Mana Beast na kahit si Varian ay nahihirapang kontrolin si Tesha kapag wala si Arthur. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ang Tri-Union Hall na simbolo ng kapayapaan ng tatlong lahi ay sumabog at nagkaroon ng napakalakas na apoy. Kaya ang disciplinary committee at ibang mga estudyante ay nagtutulungan upang apulahin kagad ang sunog. Ginamit ni Elijah ang kanyang earth magic upang protektahan ang mga casualties, habang ang iba ay ginamit din nila ang kanilang magic upang kontrolin ang mga nahulog na bato at isa-isa na rin nilang iniligtas sa mga sugatang estudyante papalayo sa Tri-Union Hall. Kaya nang nakita ni Professor Glory ay kaagad niyang tinawag sina Dora, Drea at Claire para isakay kay Torch ang mga nailigtas nitong estudyante at sinabihan niya si Claire na dalhin ng mga ito sa hospital wing. Samantalang nagtutulungan naman ang mga professor para patayin kagad ang massive na apoy gamit ang kanilang water magic at dahil sa kanilang coordination, tuluyan nilang naapula ang apoy ngunit ang Tri-Union Hall ay sobrang sira na. Habang iniligtas ng mga disciplinary committee ang mga sugatang estudyante, napangisngis sa gilid itong si Charles. Ngunit ang hindi niya alam, binabantayan lang pala ni Kathleen ng kanyang mga ikinikilos kung kaya't napasigaw ang prinsesa at kagad hinabol si Charles. Tinulak ni Charles ang estudyanteng nasa harapan niya para makatakas. Ngunit nagulat na lamang siya dahil nahawakan kaagad ni Teo ang uniforme niya at gamit ang gravity magic, nagmimistulang parang toddler si Charles na inangat ni Teo gamit lamang ang isang kamay. Ibinagsak ni Teo si Charles sa ground na may kasamang gravitational force at sinabing, "Tigilan mo na ang kalokohang ito, Charles, at may mga katanungan kaming kailangan mong sagutin." Gulat na gulat si Charles habang humihingi ng tulong at napasabing, "Anong ibig niyong sabihin?" Ngunit may biglang nagsalita sa likod na ano ang nangyayari dito. At ito pala ay professor na napasabing hindi ito ang oras para mangharas ng estudyante, Teo. Napansin ni Professor Gloria ang nangyari at kagad nagpapaliwanag si Charles na mga DC officer na ito ay bigla siyang hinuli at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Muntik na rin siyang mapatay sa explosion, ngunit bigla siyang inatake ng ganito. Isa siyang inosente at wala siyang kinalaman dito. Muling ginamit ni Teo ang gravity kaya bumaon ng puwet ni Charles sa lakas ng gravitational force at napasabing, "Inosente, ilang beses kang nakita kasama mga radical group at ngayon ikaw at mga kaibigan mo ay nasa crime scene at ngayon gusto mong maniwala ko na inosente ka." Wika ng professor na ganyan na ba ngayon ang mga disciplinary committee? Basta lang nag-aakusa kahit wala namang basihan, inaatake ang isang estudyante tapos wala namang pruweba, habang si Professor Glory pumagitnaan na sa dalawa. Sinabi ni Professor Glory na naiintindihan niya si Teo kung gaano ito ka-stress. Pero hindi ito pwedeng mang-aresto ng estudyante na walang ebidensya at hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ng ganun-ganun lang. Samantalang nagulat din ang ibang estudyante sa ginawa ng disciplinary committee. Kaya napansin ni Kathleen na parang ginagawa na namang chismis ang isyong ginawa nila. Nanginig ang kamay ni Kathleen na parang gusto niya talagang may mananagot sa gumawa ng pagsabog sa Tri-Union Hall. Ngunit hinawakan ng kanyang kamay ni Curtis upang ibaba ang kanyang magic at sinabi ni Curtis kay Teo na kailangan itong pakinggan si Professor Glory at may mga bagay pa silang dapat unahin. Kailangan pa nilang siguraduhin walang naiwan sa loob ng gusali. Napangisngis si Teo habang nire-release ang gravity magic sa katawan ni Charles. At si Charles naman ay parang nahihirapang makatayo dahil naipit ang puwet niya sa ground. Kaya hinawakan ni Teo ang uniforme nito at hinihagis papunta sa kanyang mga kaibigan. Umalis kaagad sina Teo at Cortez na napadoko sa sobrang disappoint sa nangyari. Habang si Kathleen ay minamasdan pa rin si Charles na papaalis kasama ang mga kaibigan nito at tinitigan niya talaga ito ng maigi hanggang sa nakita niyang napangiti si Charles bago tuluyang umalis, realizing na may kinalaman talaga ang mukong na to sa nangyaring pagsabog sa Tri-Union Hall. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang mga matatalas na earth magic na tumama sa dartboard na nasa gitna mismo nakaukit sa puno ng kahoy. Napaklinch si Elijah habang pinagpapawisan at napamura na napasabing,
Isa pa nga, kaya muling nagsagawa ng pag-atake si Elijah gamit ang mga matutulis na bato hanggang sa napaupo na lamang siya sa sobrang pagod. Naisip niya na sobrang dali lang makipag-communicate sa Earth Magic, ngunit ang kanyang kontrol ay sobrang hina. Kahit nakatungtong na siya sa light orange stage, still sobrang layo pa ang hahabulin niya. Kaya na-realize niya na dapat sinabi niya ito kay Arthur noon pa upang matulungan siya sa pagditraining. Kung nandito lang sana si Arthur ngayong araw, malamang napigilan kagad ang apoy. Isang quadra elemental na solid yellow core mage at may dragon wheel pa. Habang namomroblema si Elijah sa kanyang sarili, naaalala niya ang nangyari kanina na matapos nilang apulahin ng sunog, tinipon niya ang mga DC officer upang sabihin na buhay pa si Arthur at nasa maayos na kalagayan lang. Kaya napatayo ang lahat at hindi makapaniwala sa kanilang nalaman habang si Claire ay sobrang saya na napasabing, sabi ko na nga ba, alam ko makakasurvive siya. At si Curtis naman ay parang nabunutan ng tinik sa balita. At napathanks God naman itong si Kathleen. Habang si Ferret ay napaiyak dahil ito daw talaga ang inaasahan niya sa kanyang rival. Wika ni Dora Drea na mukhang kailangan muna nilang ayusin ang mga gulo dito bago bumalik si Arthur para wala na siyang dagdag na trabaho. Sabi ko na nga ba't hindi mamamatay ang mokong na yun dahil sa nahulog lang. Kaya si Elijah ay napaisip kung mag-aalala pa rin pa kaya sila kung malalaman nila ang tunay na kakayahan ni Arthur. Ngunit sinabi niya sa sarili na mukhang hindi, mag-aalala pa rin sila. Akala niya na dahil sa galing at lakas ni Arthur, kaya siya sumikat. Pero kahit wala pa ang lahat ng yun, may mga tao pa rin tunay na nagmamalasakit para sa kanya. Lalo na mga DC officer at si Princess Tessia. Kaya napatanong si Elijah sa kanyang sarili kung magiging katulad din kaya siya ni Arthur. Kung hindi lang sana siya lumaki kasama ang mga dwarves. Pareho sila ni Arthur na freaks of nature, ngunit ang kaibahan ay gumagana lahat kay Arthur. Biglang sumakit ang ulo ni Elijah at muling bumalik ang mga salita na paulit-ulit na nagpa-pop up sa kanyang isipan patungkol sa betrayal, jealousy at pagpatay. Ngunit habang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isipan, pilit pa rin niyang inaalala ang pinagsamahan nilang dalawa kung saan sobrang saya nila na kahit nasa mahirap sila na sitwasyon, nakuha pa rin nilang tumatawa sa isa't isa habang magkakasama. Kaya hinampas ni Elijah ang mukha niya at sinabing laging nandiyan si Arthur para sa kanya. Ngunit lagi nitong kinakaharap ang mga mas malalaking laban at kung gusto niyang tumayo sa tabi nito, kailangan niyang lumakas kung saan biglang umapaw na napakatinding mana ni Elijah na para bang nag-iba ang kulay ng kanyang earth mana at naging kulay berde ang kanyang mga mata, kaya ang kanyang earth attribute ay gumawa lang naman ng mga naglalakihang matutulis na bato na para bang nakontrol ni Elijah ang buong paligid sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang malaking puno na mayroong malaking gate sa gitna mismo ng katawan ng puno. At kung naaalala natin mga lods, nung tinulungan ni Arthur si Tessia na makauwi sa Kingdom of Eleanor, ay dumaan sila sa malaking puno. At mukhang ito yung puno na yon, naging public transportation na for trading simula nung nagkaisang tatlong lahi. Uwi ka ng isang tao na naghihintay kung gaano pa kaya katagal ang hihintayin niya sa linyang ito. Ngunit sinabi ng nasa likod niya na nagpapasalamat siya dahil at least magtatapos ang araw na to na makakapasok siya. Kaya napatugon din ng isang kasamahan nito na nagpapasalamat na lamang sila dahil kung hindi dahil sa council formation, hindi sila makakapag-do business dito. Biglang nakita ng mga tao si Arthur na kalmadong naglalakad papunta sa gate kasama ang isang elf maid. Kaya kaagad hinabol ang ating bida at hinawakan ng balikat niya at sinabing, "Sandali muna bata, saan ka pupunta?" Kaya kalmadong napatugon ng ating bida, "Bakit? Ano may tutulong ko sa'yo?" At dito'y na-realize ng tao na hindi naman pala elf ang batang to. At ngayon lalagbasan lang ang linya. Kaya sinabi niyang, "Uy bata, naduduling ka ba dahil sa lakas ng hamog dito? Hindi mo ba nakikita na may linya dito bago ka papasok sa loob?" Pinigilan ng babaeng elf ang lalaki at ipinaliwanag na ang batang ito ay special guest ng Eleanor at mayroong urgent business na dapat daluhan. Subalit biglang hinampas ng lalaki ang kamay ng elf maid na parang ayaw niyang magpapigil sa kanyang nararamdaman. Lumapit na rin ang iba at pinigilan ng trader na nagwawala at sinabihan na pabayaan na lamang sila. Ngunit ayaw pa rin niyang magpapigil dahil lahat sila dito ay mayroong licensed guest upang makipag-business sa loob ng Eleanor. At gusto niya lang malaman kung bakit hindi sumusunod sa linya ang batang ito habang sila ay naghihintay dito ng ilang oras.
Pasimpleng sinagot ni Arthur na tama naman talaga. Hindi siya sumunod sa linya dahil mayroon siyang valid na rason para dito. Kung kaya't mas lalong nainis ang lalaki na napasabing mukhang hindi ka ata napalo sa puwet ng ama mo bata. Kinuwelyuhan ng lalaki ang ating bida habang nagliliyab ang kanyang buong katawan ng napakatinding apoy na parang gusto niyang takutin at turuan ng leksyon ng ating bida at sinabing huwag kang mag-alala bata. May sapat akong kontrol para hindi kita sunugin ng buhay. Kalmadong sinabi ni Arthur, kung gusto mo talaga akong sunugin ng buhay, kailangan mo munang biglang lumiyab ang napakalakas na kulay asul na apoy sa katawan ni Arthur. Kaya napaatras ang mainiping trader na parang nagmimistulang apoy ng kandila ang kanyang kapangyarihan. At dito'y sinabi niyang at least magagawa mo to. Kung saan napadilat at natulala na lamang lalaki habang si Arthur ay kalmadong naglalakad papunta sa gate para pumasok sa loob. Kalmadong naglalakad ang ating bida since kahit hindi na bago sa kanya ang Eleanor, parang kakaiba pa rin dahil sobrang tagal na mula nung huli siyang gumagala dito. Habang ang babaeng elves ay parang na-awkward dahil pinagtitinginan sila ng mga elves na nakakasalubong nila. Habang naglalakad, naalala ni Arthur nung sinabi niya kay Winsome na kung talagang sobrang nagsikap ito na hanapin si Selvi, bakit ngayon lang siya nahanap? Hindi ba't dinadala niya ang beast wheel ng signature mana ni Sylvia? Tinuro ni Winsome ang braso ni Arthur at sinabing dahil sa tinago mo ang insignia ng iyong band gamit ang feather ni Sylvia, ay natatago mo rin ang presence ng kanyang signature mana. Gayunpaman, magaling ang ginawa mo. Ngunit ngayon na nahanap na kita, ito na ang oras para ihanda ang sarili mo papunta sa Epiotos, Arthur Lewain. Pagkatapos ipinakitang nakarating na si Arthur sa castle ng Eleanor at habang napatingala ang ating bida, inisip pa rin niya ang pagpunta niya sa Epiotos. Hinarangan sina Arthur ng dalawang elf guards at tinanong ang babaeng elf kung sino ang batang ito. Kinuha ni Arthur ang artifact na mayroong seal ng pamilyang Eralet, kaya nagulat ang dalawang elf guard na napatanong kung talaga bang na-verified ang pendant na to. At napatangon naman ang babaeng elf habang ang ating bida ay napaisip kung ano ang punto ng badge na to kung hindi naman maniniwala ang mga to na ito ay totoo. Pinatuloy si Arthur ng dalawang elf guard kaya huminga ng malalim ang ating bida. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na paglindol na yumanig talaga sa buong paligid at nasira ang gusali ng entrance mismo ng castle kaya kaagad umarangkada ang dalawang elf para protektahan ng dalawa nilang bisita. Samantalang si Arthur ay ginamit niya ang kanyang wind attribute para tumulong at masaya siya dahil hindi masama tingin sa kanya ng dalawang elf guard. Nakakainis nga lang. Nagkaroon ng malawak na usok sa entrance ng castle at mayroong silhouette na bigla na lamang lumitaw at napasabing, Arthur, masaya akong nakita kita dito. Kaya ang ating bida ay nagulat na napatanong, Grumps, anong nangyari dito? May kalaban ba? Kaya napatugon si Varian, anong kalaban? Kung may kalaban dito, hindi na sana siya mahihirapan pa dito. Muli na namang nagkaroon ng matinding pagsabog at tuluyan na talagang gumuho ang gusali sa ibaba ng puno kaya gumawa ng malaking shield ang dalawang elf guard. Habang umuusok, mayroong lumulutang na silhouette na nagtatawag ng grandpa. At ito pala ay si Tesha na sobrang nahihirapang kontrolin ng kapangyarihan niya to the point na napaluha siya sa sakit ng kanyang mana core. Nagulat si Arthur sa kanyang nakita at ipinaliwanag ni Varian na ang katawan ngayon ni Tesha ay naging fully integrated sa Elderwood Guardian Beast Wheel. Kaya napawat si Arthur na napatanong kung paano nagagawa ni Tesha na ma-fully integrated ang isang S-class mana beast ng ganun lang kabilis. Kaya dito siya napaisip na baka dahil ito sa marble na ibinigay ni Winsome sa kanya. Sinabi ni Varian na kahit gising si Tesha at nasa kamalayan, hindi pa rin niya kayang kontrolin ang kanyang vines at mas lalo itong dumadami kapag pinuputol niya. Kaya nagsuggest si Varian na gumawa si Arthur ng isang massive na attack at siya na ang bahalang mag-recover para kay Arthur. Wika ng dalawang elf guard na baka kakailanganin ni Elder Varian ang tulong nila. Ngunit sinabi ni Varian na makakasagabal lang sila dito at mas mabuting babantayan na lamang ang area upang siguraduhin walang makapasok dito. Ngunit tugon ng dalawang elf guard na paano naman ang batang yan, kaya nainis tuloy ang matanda at pinaalis ang dalawa. Sinabi ni Varian sa kanyang sarili na mas maganda kung konti lang nakakaalam sa kapangyarihan ni Tesha, habang ang dalawang elf guard ay napatanong kung sino nga ba talaga ang batang yon. Handa na ang dalawa at napatanong si Selvi kung tutulong ba siya o hindi na. Ngunit sinabi ni Arthur na hindi na
dahil baka matakot ang mga elves sa loob ng castle. Kapag nakita nilang mayroon palang dragon dito, tatawagin na lamang niya si Sylvie kung kakailanganin niya ito. Kaagad sumugod ang dalawa habang si Varian ay nag-transform into integrated form sa kanyang beast wheel at si Arthur naman ay mabilis na tinatalunan ng mga naglalakihang baging habang pinuputol niya ang mga baging na umaatake sa kanya gamit ang wind attribute. Ngunit sa sobrang bilis ng mga atake, hindi niya kaagad napansin ang isang atake na muling tumama sa kanyang mukha kung saan sa sugat ng mukha niya mismo na ang baging pa rin ni Tesha ang may gawa nito. Kaagad itong pinutol ni Arthur at napaisip siya na kung gagamitin niya ang fire magic spell sa lugar na ito, sobrang napaka-risky. Kung kaya't habang minamasdan niya ang kinaroroonan ni Tesha, huminga ng malalim ang ating bida upang gamitin ang beast wheel na kapangyarihan ni Grandma Sylvia at naaalala ang paggamit niya ng teknik nung nakalaban niya si Caspian Bladeheart na nagpabilis ng kanyang mobility gamit ang Thunderclap Impulse. Biglang umatake ang mga baging towards Arthur, kaya parang kidlat lang naman ang ating bida na nagdash habang iniiwasan ng mga atake. Tagumpay na nakalapit si Arthur at sinabihan niya si Tesha na subukan itong pigilan ng mga baging upang hindi makalapit sa kanya. Kaya parang natulala si Tesha nang nakita si Arthur at sinabing, "Okay, pero hindi ko to kayang pigilan ng sobrang tagal." Kung kaya't gamit ang wind attribute, pinilit ni Tesha na palibutan ng sarili ng hangin upang pigilan ang mga baging na makalapit sa kanya. Biglang lumapit si Arthur at napasabing, "It's okay, ligtas ka na. Ako na ang bahala dito." Kaagad niyakap ng ating bida ang kanyang prinsesa at maya-maya, hindi lang ang mga baging ang naging yelo kundi ang buong kastilyo mismo ng Eleanor ay na-frozen lahat. Bumaba ang ating bida kasama si Tesha at nang nakapak si Arthur sa ground, kaagad niyang inirelease ang kanyang beast wheel at napatanong kaagad siya sa sobrang pag-aalala kung okay lang ba si Tesha. Ngunit ito ay napagrip sa kanyang braso sa sobrang inis sa sarili dahil lagi na lamang siyang tinutulungan ni Arthur. Wika ni Arthur na hindi naman yun kasalanan ni Tesha. Kasalanan niya ito. At kung may nangyayari mang masama ngayon kay Tesha dahil yun sa beast wheel na ibinigay niya. Biglang tumanggi si Tesha at sinuntok sa dibdib si Arthur na ikinagulat ng ating bida at sinabing hindi. Ang ibinigay mo sa akin ay isang opportunity upang mag-grow na makikitang kahit nahihirapan, sinabi pa rin niyang nasa sa kanya na yun kung paano niya ito matututunang gamitin upang mas lalong lumakas. Para balang araw, nasa tabi siya ni Arthur habang lumalaban. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at nakipag-fist bump kay Tesha at sinabing, "Hihintayin kita." Kung saan ang kaganapang ito ay nakikita rin pala ni Wensam na napasabing napakaaga pa para malaman ng lahat ni Arthur. But one day, ang batang ito ay dapat niyang malaman ng lahat patungkol kay Lady Sylvie, especially sa katotohanan sa likod ng pamilya ni Sylvie. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!